Naging issue pala sa ilan ng pagkapanalo noon ni Catherine Bernardo at Alden Richards bilang Love Team of the Year sa Gawad Dangal Filipino Awards. Mas may kay ba ang Kim Pao na maging Love Team of the Year kaysa Kat Den? Ayan. Ako, parehong mahal natin. Debate lang yan, ha? Debate lang. Para sa discussion lang yung Kim Pao, Kat Den, ha? Sino pong mapunta na sa Kat Den, Kim Pao, pasintabi na, ha? Sa dami ng mga binalita naman namin, baka may hindi kayo mag-isip. Dami ng Kim Pao. Burado na kami sa inyo. Para lang to sa debate, ano segment. Ay, ano ka? Naku, napaka-safe mo, ha? Yes, mas may kay ang Kim Pao, di ba? Diyos ko, di ba? Kahit lang po si Alden Richards, ano, no, diba? mas may kay ang Kat Den. Ito, debate lang ito, mga person, pero mahal dami ang Kim Pao. Mahal ko ang Kim Pao, ha? Pero ito, syempre, paninindigan ko, mas may kay ang Alden. Okay. Kat Den. Catherine Bernardo at Alden Richards na Kat Den. Kaya po sila, siguro inisip din o kinonsider din ng Gawad Dangal Filipino Award. Nino? Na kinonsider din ang Kat Den. Sinong nasa dangal? Nasa likod nito. Nasa likod nito ay aming kaibigan, multi-awarded director actor na si Ron Burlat bilang CEO at president. At kami po ni Friendship Roldan Castro ay awarding rin dito kahit si Mildred kaya lang hindi dumating, di ba? So ito po, binigyan ng award. Ito, thank you very much si Ron Burlat. Binigyan ng award sila. Nasa tingin naman ng Gawad Dangal Filipino Awards ay may kay ang Kat Den. Kasi po, kinonsider nila yung pagiging blockbuster. Kasi pangalawang taon pa lang po na pagbibigay ng awards ng Gawad Dangal Filipino Awards na kinonsider na rin nila yung talagang sikat ang Kat Den na kumita ng blockbuster yung Hello, Love, Goodbye. Tapos ngayon po, syempre kalat na po, nagagawin nila yung Hello, Love Again. Kaya parang iniisip nila talagang sikat ang Kat Den. Kaya po binigyan ng award na alam naman natin na after Kat Den, ang dami na rin supporters ng Kat Den. Kaya deserve din po nila na mabigyan ng award. Bakit parang advance ang pagbibigay ng award ng Love Team of the Year? Diba, ipapalabas pa lang ang Hello, Love Again. 2019 pa ang kung hindi ako nagkakamali, ang Hello, Love, Goodbye, diba? Bakit kayo napakaaga para bigyan sila ng Love Team of the Year? Diba? Kasi, pero depende yan kung anong criteria, kung ano ang batayan ng Gawad Dangal sa pagbibigay nila ng award. Wow. Pero kadalasan kasi, ang sinasabing Love Team of the Year ay kung sino ang may proyekto, di ba? Ang Kim Pao, talaga namang pinag-usapan mula sa linlang hanggang sa What's Wrong with Secretary Kim. Talaga namang talagang pumatok, pinag-usapan, at talaga namang nandyan talagang proyekto nila. Talaga nang lumakas ang Kim Pao. So, deserving talaga sila na sila dapat ang binigyan ng parangal bilang Love Team of the Year. Correct. In fairness naman sa Kim diba, Pao. correct, sabi mo? Hindi. In fairness naman sa Kim Pao, sikat na sikat naman talaga sila ngayon at panahon nila. Pero yun nga, hindi natin mako-question ang isang nagbibigay ng award-giving body kung bakit ang napili nila ay ang Kat Den over na hindi lang sa Kim Pao, sa iba pang love team. So, syempre, nire-respeto nila kung bakit nire-respeto natin kung bakit ang Kat Den ang napili nila. So, sino tayo para i-question ang isang award-giving body? Tama ka nga question. Siguro may criteria sila sa tingin nila, ito pumasas ka, ito, baka next year ang Kim Pao dahil sikat na sikat ang Kim Pao. Pero alam mo, siyempre, hindi masisi ang mga netizen na mag-react, ang mga fans, ang mga Kim Pao. Kasi, alam naman natin talaga kung may deserving this year, kasi Love of the Year na sinasabi Kung mayroon talaga may karapatan, Kim Pao. Kung next year ang Kat Den, dahil next year ipapalabas o this year, din sila next year. Hindi pa naman pinapalabas ang Hello, Love Again. Pinag-usapan pa lang. Pero kung may prueba talaga, kung may resibo, kung ibabase sa ibang award-giving bodies na nagbibigay ng Love of the Year, Kim Pao dapat talaga. Kaya lang siyempre, hindi nga natin mabablame sila kasi yun ang naging decision nila. Diba? Ako na. Okay, sige. Ako na. Siyempre, pareho kong love ang Kat Den tsaka Kim Pao. Pero dun tayo sa let's be kumbaga, objective, diba? Okay. Kasi yung mga ibang winners nila nanalo based on their performances dun sa mga movies na lumabas sila. Okay. So, ang expectation nga naman ng mga tao, kung binabase nyo sa performances ng mga present o yung mga entries nila dun sa mga movies, sana ganun din ang ginawa sa Love Team of
of the Year. Okay. Dahil, ang Kim Pao nga naman, merong linlang, meron silang entries may linlang, at saka What's Wrong with Secretary Kim, compared to Kat din, na this coming November 23 pa lang. November 13. 13 pa lang ipalalabas yung yun naman, yun ang sinabi ko kay Kuya Roldan na ang dami-daming hugot ha. Dahil ng mga ibang Kim Pao fans talaga, dahil nga tinatanong nila kung ano ba talaga ang naging basehan ng Love Team of the Year. Pero dahil maybe ka ha? Oo, maybe ako. Tsaka, Pupunta siya sa akin. pupunta rin ako sa kanya. At saka lahat ng mga out of town din, ng mga Kim Pao, grabe din naman yung dinubog din sila ng tao. Papunta na ako kay Kuya Romel. Hindi mo rin naman kasi maki-question kung ano ang ruling. Kumbaga sa Star Awards, meron kaming criteria at ruling po na tinatawag. Baka naman pagdating sa Love Team, iba yung naging basehan nila. So kaya, yun din siguro yung pinopoint nila. Yun lang. So pareho po namang So bukas ang panig ni Dr. Romberlat ng Gawad Correct. Dangal. Anong basehan ninyo? Na napili ang Kat din bilang Love Team of the Year. Ayan. Kasi yun nga, sana sagutin mo direct. Dapat Kasi mas maging syempre, malinaw, di ba? para alam nila kung bakit ang napili mo ay Kat din. Na although naiintindihan naman natin ang Kim Pao, di ba? Dahil nga talagang sila, mainit sila At may ngayon. Panahon project. nila. At may mga project. Pero syempre, may kasagutan yan si Direk Rom Burlat, di Oo. ba?